alamat ng aswang sa Sikyong Maligaya. Sa liblib ng baryo ng Sikyong Maligaya, may matandang kwento na nabinubulong-bulong ng matatanda sa tuwing sumapit ang dilim. Ang sabi nila, may aswang naninirahan sa baryo. Isang nilalang na aanyong tao sa araw, ngunit halimaw sa gabi. Hindi ito basta alamat para kay Miguel, isang binatilyong na mahilig sa kwento ng kaba-balaghan. Palaging sinasabi ng kanyang lola Nita, huwag kang magpagabi sa kalsada. Lalo na't bilog ang buwan. Ang aswang ay palaging nag-aabang. Ngunit, sa halip na matakot, naging mapangahas si Miguel. Isang gabi, habang maliwanag ang buwan at malamig ang simoy ng hangin, nagpasya si Miguel na alamin ang katotohanan. Wala namang aswang! Kwento lang yan para takutin tayo! Aniya sa kaniyang kaibigang si Carlo. Halika, maglakad-lakad tayo sa gubat. Sigurado ka ba, Miguel? Tanong ni Carlo. Halatang kinakabahan pero ayaw niyang magmukhang duwag. Kaya sumama siya. Habang naglalakad sa gubat, wala ni iisang huni ng kuliglig o alingaw-ngaw ng ibon. Masyadong tahimik. Sabi ni Carlo, na ngayoy halos nagkakapit-balikat na si Miguel. Masyado kang matakutin, tugon ni Miguel. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Sa di kalayuan, may nakita silang isang kubo na yari sa kawayan. Ang kubo ay sira-sira, mukhang matagal nang iniwan, ngunit sa loob nito ay may mahihinang ilaw na parang apoy sa ng kandila. Sinong nakatira diyan? Tanong ni Carlo. Malalaman natin, sagot ni Miguel, nang nagpanggap na matakpang. Lumapit sa kubo at nang malapit na sila sa pintuan, narinig nila ang mahinang ungol. Anong yun? Tanong ni Carlo. Halos hindi makapagsalita sa takot. Bago pa sila makapagdesisyon na tumakbo, bumukas ang pinto ng kubo. Lumabas ang isang matandang babae, si Aling Marta, na kilala sa baryo bilang isang tahimik na manghihilot. Ngunit, iba ang itsura niya ngayon. Ang kanyang mata ay mapupula at ang kanyang ngiti ay nagpapakita na mahahabang pangil. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Aling Marta. Ngunit ang kanyang boses ay matalim, parang umaalingaw-ngaw. Hindi makapagsalita si Miguel at Carlo. Ang kanilang tuhod ay nangangatog, ngunit hindi nila maialis ang kanilang mga mata sa matandang babae. Biglang humaba ang kamay ni Aling Marta at ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. Ang kanyang likod ay yumuko at ang kanyang mga kuko ay humaba na parang matutulis na espada. Aswang! Sigaw ni Carlo na agad tumakbo pabalik sa baryo. Pero si Miguel sa sobrang takot ay nabagol sa kinatatayuan. Lumapit si Aling Marta kay Miguel. Akala ko ay matapang
matapang kayo. Anya, habang nilapit ang kanyang mukha sa bata, ang mga mapanghas, sila ang unang nawawala. Bago pa umabot ang matanda, narinig nila ang tunog ng kampana sa simbahan. Napaatras si Marta at tila nahirapang gumalaw. Ang kampana ay hudyat ng hating gabi at ang tunog nito ay parang apoy na tumutupok sa kaniyang katawan. Agad na tumakbo si Miguel at hindi lumingon pa. Pagdating pa niya sa baryo, nakita niya si Carlo at ang kanyang mga kababaryo. Lahat ay humawak sa bawang at asin. Ang sabi ko sa'yo, huwag kang magpagabi, sigaw ng Lola Nita. Habang niyakap siya ng mahigpit. Simula noon, hindi na muling nagpagabi si Miguel sa kalsada. Ngunit sa tuwing tumitilaok ang manok sa hating gabi, nakarinig pa rin siya sa kanyang isip ang mahinang bulong ng aswang. Magkikita pa tayo, Miguel! Ah!